Good morning, good afternoon, and good evening. Kung anong oras man kayo nanonood ngayon, naririto na naman tayo sa isang podcast episode natin. Hindi ko na maalala kung yung huling number. Yes. So, Kayo na lang ang bumila. kayo na lang bumilang. Nandito po kami ulit, Emelson Maestro and ka-taxpayer ATM Emelino T. Maestro. Magandang panahon sa inyong lahat. Bakit ba tayo narito ulit ngayon? Kasi kalalabas lang anak ang RMC 84-2026 na dapat isa-isip ng mga micro entities, individuals or corporations para ma-avail nila yung tinatawag nating baby tax amnesty. Okay, so tax amnesty. Ang huling nangyari niyan yung presidente pa si Duterte. Correct. That's 2017 ang coverage. So ang coverage natin ngayon is December 31, 2025 and prior years. Maliwanag yan. December 31, 2025 and prior years. Okay, so merong abatement program ang BIR ngayon. Yes. Special siya. Special. At medyo kahawig niya kung paano gumagana yung tax amnesty. Tama ba? Yes. Tax amnesty siya, baby tax amnesty. Sa mga hindi nakakaintindi, napakaganda nung programa ng Department of Finance through Bureau of Internal Revenue. Because kung ikaw ay isa sa mga micro entities, qualify ka rito. Yun ang pag-usapan natin. So meron palang qualification. Nagsimula itong RR or yung RMC na nire-reference yung Revenue Regulations 4-2026 bilang isang programa ng BIR na mag-avail o magbibigay ng opportunity para sa ating mga taxpayers na makapag-avail ng tinatawag nga niyang baby tax amnesty, which Yes. is yung abatement. Abatement. So, i-define siguro muna natin kung ano yung abatement. Okay. Ang pinagmulan dyan ay Section 204 at merong power and authority ang commissioner na mag-reduce or mag-eliminate ng penalties, surcharges, and interest. Yun. So, doon nagmula yan. Dahil sa dami siguro ng nagre-reklamo at may mga open cases, napilitan sila na magbigay ng general abatement. Kasi ang abatement is per tax type, per taxpayer only. Pero ngayon, ang ginawa nila is general abatement. Okay, so anong pinagkaiba nitong general tax abatement versus itong ating nasa RR or Revenue Regulations 4-2026? Bukod sa siya ay generally provided para sa mga micro entities or micro taxpayer, ay pinalawak pa siya para dun sa mga unpaid deficiency taxes. Unpaid. So pag nakakarinig ako ng unpaid, ang unang pumapasok sa isip ko is open cases. Isa yon sa mga cover ng baby tax amnesty. So, sa madaling salita, yung previous na abatement na pinoprovide ng tax code ay mas mahirap i-apply kumpara sa kung ano yung ngayong meron tayo na abatement program. Yes, kung ang pag-uusapan natin is yung per taxpayer type, napakahirap kumuha ng abatement kasi based yan sa sitwasyon ng taxpayer at the time na nag-avail siya. Whereas dito, general prescription or coverage yung ibinigay. Ibig sabihin, pantay-pantay ang pagtingin sa mga micro enterprises or entities. Okay. So ngayong lumalabas na ang abatement ay isang malaking tulong sa mga taxpayers, mayroon bang
kwalifikasyon na kailangang maabot itong ating taxpayers para doon muna i-discuss muna natin doon sa normal abatement. Normal abatement. So, number one, para ma-avail ka doon sa normal, kasi ito ay special abatement, ang kailangan mo is patunayan na yung sitwasyon mo ay nandoon sa criteria ng abatement regulation ng Department of Finance. Okay? So, marami yon. At ina-assure ko sa inyo, hindi ko lang matandaan yung numero, parang RR 30-2002 yung particular na yon na abatement. Napakahirap mag-apply kasi napakahirap i-comply yung kanilang reportorial or documentary requirements. Okay. So mukhang dito pumapasok yung principle na kapag meron kang specific exclusion or meron kang exemption na gustong i-avail, di ba ang ating principle doon ay kailangan mapatunayan mo na para sa'yo talaga Yes. yung pin-provide na exclusion or benefit. For example na lang, para maintindihan ng lahat, yung abatement, hindi ka pwedeng bigyan ng abatement kung meron kang refund. So, disqualify ka na. Pero dito, hindi sinasabi yun eh. Kahit na may refund ka, pwede kang magkaroon ng abatement. Maganda nga talaga yan. So, yun yung isang maganda rito kasi general siya, ina-accept lahat. So, Itong bagong abatement. Itong lumabas na RR4. RR4-2026 at itong amplification na RMC 84-2026. Okay. So, mabuting balita pala ito para sa ating mga taxpayers. Pero sa nakita ko dun sa Revenue Regulations 4-2026, hindi lahat ay pwede mag-avail. Yes. Ang programa is micro. Micro. So, ibig sabihin, yung small, medium, and large, hindi kasama. Okay. So, napaka-specific, ano? Yung pinaka maliit na klase ng taxpayer ang pwede lamang makapag-avail ng benepisyo ng micro-abatement na lang. Yes, micro-abatement. Kaya nga ang tawag natin dun sa ating tulong para sa mga taxpayer, microlinis.com. Okay, microlinis. So, itong micro-abatement na ito, nabanggit mo nga na ang sakop lang ay mga micro-taxpayers. At bukod sa pagiging micro-taxpayers, kailangan makapag-avail sila before December 31, 2026. Yun yung cut-off. Doon matatapos yung programa. So, ang isa pang tinitignan doon ay meron pang specific qualifications. Si BIR, dala ng Revenue Memorandum Circular 84, 2026. Totoo yan. So, i-discuss natin isa-isa kung sino yung mga pwede o pinayagang makapag-avail nitong programa na to. Simulan natin sa sino? Sino? Micro-taxpayers, sinabi. Micro-taxpayers, correct. So, kailan ba nagkaroon ng micro-taxpayers? At tingnan muna natin yung nakasulat doon sa RMC para makapag-komento tayo. Okay. Kasi yun yung magbibigay ng... yung RMC kasi is a matter of security guard ng BIR kung sino lang yung pwedeng pumasok sa pinto o sa bintana ng micro-abatement program. Okay, so salang-sala. Salang-sala. Yun yung tagasala eh. Tagasala, okay. So, pag sinabi nating micro, ang binabanggit kasi doon is ang BIR ang magsasabi sa'yo kung ikaw ay micro sa pamamagitan ng pagtingin nila sa kanilang computer program na ang tawag ay IRIS. Yun yung sabi. Pero kailan ba nagkaroon ng micro? At kailan nagkaroon ng IRIS? Kasi dun magkakaroon ng problem, yung cut-off. Kasi sabi, and prior years, pwede yan hanggang year 2000. Correct.
So, pwedeng yung IRIS, nangyari lang ng 2025. Natural. Hindi alam ng IRIS o yung computer program ng BIR na micro ka nung year 2000. Kasi walang data para doon. Yun yung magiging problem dyan. Okay. At dyan papasok yung presumption, guesses, at personal judgment nung kausap mong BIR, which is yun ang sinasabi ng batas natin under Republic Act 11032 na tanggalin yung kanilang personal attachment dun sa kanilang trabaho. Kumbaga kung merong hindi klaro, dapat hindi niya muna aksyonan at humingi ng clarification sa mas mataas sa kanya. That is the right thing to do. Ngayong alam na natin kung sino yung... sige, pag-usapan pala muna natin. Ano yung Sino? prevailing Prevailing na definition. kung sino ang micro taxpayers? So, sa iyo, ano yung prevailing definition? Kailangan natin kasi ng lawful definition. Pag walang lawful definition, papasok yung personal intention, personal perception nung revenue officer na kausap ninyo sa frontline. Okay? So, kailangan nating i-determine. Kailan naging micro ang micro? Ano yung definition ng micro enterprise? So, number one, nagkaroon lang ng micro taxpayer nung dumating yung ease of paying taxes, EOPT. Kailan dumating yung EOPT? 2025 ata o 2024. So, ibig sabihin, nagkaroon lang ng micro sa dictionary ng BIR through Republic Act is of paying taxes noong 2024. Kung ikaw ay meron kang open cases simula ng year 2020 year 2020 hanggang ngayon, ang definition ng micro is 2024. Wala pang definition sa BIR ng 2020, 2021, 2022 at 2023. Doon magkakaroon ng personal judgment na hindi pinapayagan ng batas kapag contrary sa law, contrary sa public order and contrary sa public policy yung definition ng BIR frontliners. Dagdag ko lang doon, posible rin siyang kumontra doon sa spirit ng program. Yes. Kasi kung susundin natin yung prevailing definition ng micro taxpayers, yes, may mga makakapasok na pasok doon sa qualification, pero para lang doon sa napakaliit na period from kung kailan naging implemented yung EOPT na nagsasabi ng kung sino micro taxpayers hanggang sa 2025 taxable year. Yes. Kaya sinasabi namin dito, wala pa hong definition ng micro-enterprise ang BIR under Republic Act ng Taxation noong 2023. So, kailangan muna nang klaruhin, kung wala, sino yung micro-enterprise ng 2023 and prior years? Yun ang magandang isettle. Sa ngayon, wala tayong definitive answer. Wala. Pero, kung titingin tayo sa ibang sangay ng gobyerno, na-identify nila at merong same terminology na kung paano nila tinatawag yung entities na yan. Okay, paliwanag ko lang sa mga nakikinig. Ang batas ho natin ang tawag legal system. Kung walang definition ng BIR, titingin ka kung merong definition yung ibang government agencies para magkaroon ng harmonious interpretation ang isang definition, ay isang word. So, ang pinoproblema namin ngayon is, ano ba definition ng micro nung wala pang micro definition ng BIR? So, saan tayo titingin? So, isa sa mga pwede nating tignan is yung local government units. Okay. Dahil meron silang programa para sa BMBE. Barangay Micro Business Barangay Enterprise. Micro Business Enterprise. So, ano definition ng micro dun sa Barangay Micro Business Enterprise? Simple lang. Ang hinahanap lang nila is kung yung enterprise or entity ay merong less than 3 million in assets. Okay, maliwanag yon. Yung batas tungkol sa Barangay Micro Business Enterprise ay kung mayroong
3 million ang assets. Yes. Ang BIR, ang micro-enterprise is 3 million in sales. Micro taxpayer. Yun yung micro-taxpayer. Gagamitin po yung sales para ho sa 2024 and 2025. Pero 2023 and prior years, ang gagamitin po yung definition ng barangay micro business enterprise. Micro na nga business pa, enterprise pa. So, yun 3 million sa asset. So, ano pa pwedeng nating tingnan para makita natin yung consistency ng batas? Yung stability ng batas. Ang SEC meron din. Okay, ano sinasabi sa definition. SEC? Sa SRC 68 ng SEC, di ba yon ang binasa natin? Tama. Anong nakasulat? Ano yung micro sa SRC? Ang SRC, sa mga nanonood at nanunuri, is Security SRC, Regulation Circular. Sandali lang, hindi ko makita. Nakasulat doon is SRC number 68 yun. Ang micro is parehas ng definition ng barangay micro business enterprise. 3 million din sa gross asset. Not exceeding 3 million ang gross asset. So, ibig sabihin, kung corporation kayo at wala kayong 3 million gross asset, di pwede kayong mag-avail ng micro tax amnesty or baby tax amnesty sa aking pananaw. So, bukod doon, meron pa ba? Meron pa. Alin? Ito, 1991 pa. Republic Act 6977. Amended by Republic Act 8289 and Republic Act 9501, 2008. Magna Carta for MSME. Maliwanag na yon. So, ang MSME ay micro, small, medium enterprise. Okay. May definition ba dyan ang micro? So, Micro, ito meron. Ano? Micro equals total assets not more than 3 million. So, ibig sabihin, tatlong batas na yung pinasa natin sa SEC, sa local government, at saka yung binabasa mo sa DTI yan, Department of Trade and Industry, consistent ang batas natin prior sa taxable year 2024 or 2023 and prior years. Ang definition ng micro is not exceeding 3 million gross asset. Naman pala eh. Pero pagdating ng 2024 hanggang 2025, ang micro ngayon, ang definition is not exceeding 3 million gross sales. Benta. Ang benta na. So, yung asset at saka yung benta, Magkaiba yun. magkaiba. Okay. Pagmamay-ari yung asset. So, ibig sabihin, yung IRIS na sinasabi ng BIR, hindi pa yan existing base sa Senate hearing nung December 11, 2025. Hindi pa siya existing. Wala nga siyang laman sabi dun sa Senate hearing So, ano yung sasabihin nila na ikukumpara nila yung kanilang IRIS as of December 31, 2025, wala nga laman. So, kung nilabanan nila ng 2026 yan, hindi valid. Kasi hindi siya existing dun sa cut-off ng Republic Act, ng Revenue Regulation 4-2026. So, yun yung amin. Kung gusto nyo, i-research nyo kung anong makikita nyo sa research. Kung maniniwala kayo sa frontliners ng BIR o maniniwala kayo sa sinasabi ng Republic Act ng Pilipinas. Dagdag ko lang, no? Itong nag-teaser tayo noong itong podcast na to at sinabi ko doon na pwede silang magtanong. May mga tanong dito na related doon sa pinag-uusapan natin. Okay. So, nasagot na natin what is micro business sa mata ng BIR. Ito sabi, please clarify po regarding micro. So, yun din yun. Yung susunod na tanong, kasama pa ba ang PUJ? So, Public Utility Jeepney. yun sa tingin kong kanyang ibig sabihin. PUJ Public Utility Jeepney. Lahat ho kasama. Ang kailangan nyo lang patunayan mula 2024 and 2025, wala kayong gross sales na 3 million. Tama. At mula 2023 pababa, wala kayong gross asset na 3 million. Panalo na po kayo kasi kabilang na kayo sa micro enterprise o taxpayer na sinasabi
ng RR 4-2026. So kung sa kanya yung jeepney at hindi umabot ng 3 million, Hindi umabot yung presyo nito, ng tama jeepney, pwede siya. At isang jeepney lang ang meron siya. Basta kahit 10 yung jeep nyo o 20 yung jeep nyo, puro second hand naman yan at hindi umaabot ng 3 million yan, kasama ho kayo. Yo. At kayo po ay niyayakap ng batas at kayo po ay pinapapasok ng batas sa pintuan para mawala na po yung inyong mga open cases. Okay, magandang nabanggit mo yung open cases dahil ito sa tingin ko yung primary reason kung bakit nag-offer ng abatement ang BIR. Naniniwala ako na talaga to para sa mga property consultant na mga real property developer at saka real property dealers or brokers. Mga freelancer. Mga freelancer na akala nila magkakaroon sila ng benta. Para magkaroon ng benta, sasabihin nila sa BIR, magpaparehistro ako at magpapagawa ako ng resibo. Kasi hindi ako tatanggapin sa trabaho kapag wala ako resibo. Prerequisite ang Prerequisite registration. yun, di ba? At pagre-resibo. At pagre-resibo. So, ibig sabihin, freelancer ka, ibig sabihin, ang tawag dyan ay Independent Business Owner, IBO. So, kung IBO kayo, required kayong mag-file ng sangkatutak na returns. Contractor. Contractor ka. Tama. So, yun yun. Na-define natin yung micro. Yun yung una. So, yun yung unang gatekeeping ng BIR. I-define ang micro. So, So, kung inulit hindi nyo kayang i-define yung sarili nyo, i-define ng BIR official para sa iyo yan. Tama. So, sa malamang at hindi, outside ka sa definition na yan kung di mo mapatunayan. Yes. Tandaan nyo, kailangan nyo mapatunayan na kung sino yung kine-claim nyo na yung kayo, meron kayong pruweba. Correct. At gusto ko sanang malaman sa inyo, since this is exemption sa batas, kasi parang sinasabi ng BIR ito, bibigyan kita ng 75,000 pesos. Oo. Asan yung proof of purchase mo? Yun. Diba? Ano yung proof mo na ikaw ay qualify? Siyempre, sino ba naman ang magbibigay sa inyo ng 75,000 pesos hindi ka naman pala qualify? Parang ano yan? Ayoko nang sabihin. Tama. So, nasa sayo pa rin, nasa sa inyong kamay na patunayan kung sino kayo Oo. sa mata ng BIR. Number Otherwise, Number 1, micro kayo. micro. Okay, ano yung susunod na ano? Otherwise mo. Otherwise, kung di mo mapatunayan, aalamin ng BIR kung sino ka at kaya niya sabihin, whether may patunay o wala, na hindi ka micro. Talo kayo. Talo kayo. So, Pag sila nagsalita, talo ka na kagad eh. So, kailangan nating malaman kung ano ba talaga tayo at kung- kaya nating patunayan. Yes. Kung nalilito kayo sa pinag-uusapan namin ngayon, pwede namin kayong tulungan. Kasi kaya kami narito para tulungan kayo. Kung nalilito kayo at hindi nyo maintindihan kung sino yung papaniwalaan nyo, sinasabi namin sa inyo ngayon, paniwalaan ninyo ang batas. Dahil sa batas, kayo ang panalo. Ano yung susunod na requirements? Gatekeeping ng BIR. So nalaman na natin, micro sila. Oy, qualify ako. Talon ng talon yung may-ari ng PUJ. Mhm. So, usually, yung mga taong, itong mga micro taxpayers, syempre, kailangan malaman nila yung problema para maintindihan nila yung benefit nitong program na to eh. So, sa mga paraan para malaman yung problema, naka-receive sila, whether pinadalan sila ng BIR o niretrieve nila ng sariling sikap nila, Voluntarily, oh. yung listahan ng open case. Okay. Anong laman ng listahan ng open case? Okay. So, kailangan nilang i-prove na may utang sila. Yun ang sinasabi natin. Kailangan malaman muna ng Kailangan nilang taxpayer. malaman ng taxpayer kung may utang sila. Kailangan ipaalam ng BIR na meron silang utang at kulang na pagtupad sa obligasyon. So, ibig mong sabihin, kung makakatanggap ang isang micro ng letter sa BIR, ganun ba? Posible. Dapat ipaalam ng May mga sitwasyon na proactive ang BIR na ini-inform niya na yung taxpayer na, mukhang nakalimutan mo mag-file ng mga to. Tapos makakita ka doon 10 taon na worth ng returns na hindi na-file. Yun yung proactive siya. Posible naman na ang nangyari, si taxpayer, Passive naman to. hindi, active din siya.
proactive dahil may iba siyang intention. Let's say gusto niya mag-participate sa bidding, government bidding. Isa sa mga requirements para makapag-participate sa government bidding is dumaan sa BIR, makasecure ng certificate of no outstanding tax liability. Okay. So, anong ibig sabihin nun para sa pagbibid? Mapagkakatiwalaan siya ng gobyerno na magampanan yung kung ano yung kanyang gustong Pinapangako, mapalalunan na oo. proyekto. Pinapangakong gagawin. So, since ang sinasabi natin dito at ang punto de vista natin, ginawa ang baby tax amnesty para sa may mga open cases. Doon muna tayo. So, kung may open cases ka at hindi mo alam kung may open cases ka, ano yung dapat na niyang unang-unang gagawin? Ang kumokolekta o nagtatago ng records ng isang taxpayer simulat sa kanyang pagkapanganak bilang isang taxpayer sa kanyang local na RDO o Revenue District Office Kung saan kung saan siya nag-register. nag-register. Maliwanag yon. Ang lahat ng records nyo, whether na i-file nyo o hindi nyo na i-file, na submit nyo o hindi nyo na submit, ang may hawak ng records ay sa RDO, Revenue District Office, kung saan kayo nakarehistro. Correct. So, ngayon, alam na natin yon. Anong unang-unang gagawin nung taxpayer? Yung micro-business taxpayer. Para makareceive ng open case, listahan. Para ma-establish niya na may utang siya. Ay kailangan niya makakuha ng kopya ng open cases niya. Makakuha ng kopya ng open cases, plural. Yes. So, Pwedeng isa lang naman. So, open case lang yon. So, hindi mo alam kung may open case ka o open cases. Yes. So, kailangan ko bang maging proactive dyan? Kailangan ko bang mag-volunteer sa BIR, RDO para alamin kung meron akong open cases o wala? Anong masasabi mo roon? Sa aking opinion, ngayon kasing merong special na programa tong gobyerno natin, which is tong abatement na specialized and time limited. Time bound. Yung mga taong sa tingin nila ay hindi sila sigurado sa kanilang mga filings kung meron sila nakaligtaan o hindi nabayaran, pwede na nilang puntahan yung kanilang RDO para mag-request ng listahan ng open case. Specifically sa CMS. Ang CMS section ng RDO ay Case Monitoring, ano may S? System. O section. Case monitoring system, yung may hawak niyan. Okay. Case monitoring At ang system. may hawak niyan definitely ay yung administrative. Kasi siya So, nagtatago ng records eh. So, Anong unang gagawin? Halimbawa, gusto ko po, sir eh. Okay. Tulungan nyo nga ako? Ano ba una kong gagawin? Pupunta lang ba ako doon at makikipagdaldalan? pinakamagandang gawin nila, kasi itong government natin, mas magandang traceable ang ating steps eh. Okay. Isa sa mga way para kaya nating balikan yung ating mga pinagagawang steps sa gobyerno is through writing. Gagawa po tayo ng letter request. Kung mapapansin niyo sa Republic Act 11032 o Ease of Doing Business, isa sa mga requirements para sa taxpayer na makapag-avail ng services ng gobyerno ay through application. So, ang application na yon, ang format niya is pagsusulat ng letter, request. So, sa panahong to, ang kailangan nating i-request ay yung listahan natin ng open case. Kung meron o wala. So, pinakamagandang senaryo, wala tayong open case. Whether meron o wala, dahil hindi nila alam kung meron o wala eh. So, the first is gagawa ako ng letter, request for, yun yung title ng letter, request for open cases list or summaries. Yun yung, tapos, simpleng letter yan, kanino naka-address? Pinakamaganda i-address kay Revenue District Officer. So, dala-dala na nila yon bago sila pumunta. Correct. O, huwag kayong pupunta nang wala kayong dalang letter. At mas maganda kung 3 kopya. Yes. So, 3 kopya yung request nyo for open case
list or summaries. Tapos papareceive nyo sa revenue officer at sasabihin nyo kailan kayo babalik para makita yung open cases nyo. Gawin yung legal. Kasi yung daldal, hindi po yan legal. Bawal po ang daldalan sa gobyerno. Ipinagbabawal po ang loitering at saka tawag nito, noisy. So ngayon, ang gagawin natin, gagawa kayong letter, papareceive nyo lang. So pag nakakuha kayo ng CMS, list of your open cases, kailan ba ito usually nire-release? Yung listahan. Gano'ng katagal ako maghihintay? Sa experience ko, kasi nakapag-request na ako, kapag efficient yung RDO, kaya na within the day. Okay, so isang araw lang pala. Kung hindi efficient. Kung di efficient, hindi ko na alam. Dahil hindi ko naman na-experience pa yun. Okay, so sa 42 years ko, pag abutin niya ng quincenas pag hindi inefficient. So kailangan yung letter nyo, meron talagang due date kung kailan kayo babalik. At Kasi, kung walang due date, tanungin nyo kung kailan kayo babalik at humingi kayo ng sleep order para sa kanila kung kailan kayo babalik. Kailangan may ebidensya kayo eh. So ngayon, nakuha na. Pag nakuha nga, sabi mo kanina, pag nakuha walang open cases, humingi kayo ng certification na wala kayong outstanding open cases. yes, correct. So kung meron na, makakatanggap kayo ng sangkatutak na listahan ng open cases nyo. Okay. Yun ang masaklap na kakalabasan. Yon, katulad ng mga lumapit sa akin, 117 yung kanyang hindi na i-file na tax return. Sa loob ng Sa loob ng 5 o 6 na taon, nakalimutan ko na. masakit pa rin sa bulsa So, yun. kung tigi 1,000 yan, di 117,000 yan. Pero kung 5 taon na pinag-uusapan natin dito, 25,000 lang babayaran kasi 5,000 per year. Correct. So, qualify na kagad. So, nandun tayo sa listahan ng open case. Sa structure nung unang ni-release na Revenue Regulations 4-2026, ganyan yung na-imagine kong sistema, di ba? Due process. Ng kung paano ka makakapag-avail nung programa ng abatement. Ngayon, lumabas nung July 23, itong RMC 84-2026. Okay. Merong nabago. Oh, Merong hindi nabanggit sa revenue regulations na nabanggit at na-introduce sa RMC 84 ano kayo? 2026. Ano yun? Ito yung Certificate of Existence of Tax Liabilities. Oh, bagong gate. So, certificate. Bagong pinto. Yung kasing listahan ng open case, hindi certificate ang tawag. List lang. So, pag pinagkumpara sa isip ko yung list at saka yung certificate, mas may urgency o mas may credibility ang isang certificate kumpara sa isang listahan. Totoo yan. Nasa batas yan. So, anong ibig mong sabihin? So, Pagkatapos ko nakuha ang aking list of open cases, anong susunod kong gagawin? list of open cases sa RR4. May listahan na ako eh. Hindi pala pwede yun. Kailangan ko pa ng sinasabi mong isiningit na Yung certificate. So, hihingi ba ako nun? Hindi pa nag-e-exist sa system ng BIR itong certification na to. Okay. Prior dito sa pagpo-propose o pag-i-implement ng program ng abatement na RDO level. So, lumalabas, may iba't ibang opisina na may responsibilidad para mag-release nitong mga certificate na to. Depende kung ano yung kaso mo. So, unang-unang case, yung kanina pa natin pinag-uusapan, which is yung open case lang. Doon muna tayo para yun ang pinakamaraming tao na may problem eh. So, pagdating sa open case, ang kailangan mong lapitan ay yung kanilang revenue collection section. Okay. Collection section. RDO, District Collection Section. O ngayon, so nandoon ako sa taas, sa harapan nung collecting officer nila o collecting section chief. So, sa collection chief, sa collection chief, magre-request tayo ngayon ng certification. In writing ba yan o verbal? In writing ulit. In writing ulit. So, kanina kasi na-discuss natin yung kung paano kumuha ng generic na open cases list.
sa opinion ko, hindi na tayo dadaan doon. Okay. Dahil ang intention natin ngayon is makasecure ng certificate of existence of tax liabilities na napakahaba. So, ibig sabihin, yung procedure natin ngayon, kung may open case tayo o wala, isi-set aside na natin. Ganun na nga dahil hindi naman siya in the form of certificate. Okay. Katulad nung nilayout ng RMC. So ngayon, babaguhin na natin yung sulat natin dahil hindi pala dagdag trabaho sa ating mga maliliit na taxpayer. Dodoble. Dodoble yung trabaho. Instead na humingi tayo ng list of open cases, hihingi tayo on a yearly basis starting 2020 at pataas ng Certificate of Existence of Tax Liability. Correct. Kailangan na nakasulat yon. Kailangan na nakasulat. At sa opinion ko, dahil meron tayong hangganan kung ano yung penalties at tax deficiency na covered, 80,000 per year, up to 8 combination ng tax deficiency and penalties, kailangan laman din ng certificate na yon, hindi lang kung ano yung hindi mo na i-file at hindi mo na bayaran, kundi ano yung penalty din at magkano yung tax na hindi mo na file at nabayaran. Okay. O, maliwanag yon. At sigurado naman ako na in accordance with RMC 84-2026, yung laman ng certificate na yan. Maganda yon. Natanggal natin yung isang procedure na hindi naman pala kailangan. At the same time, merong tao na binigyan ng 2 days para i-generate yung iyong certificate. Oh, so 2 days. Meron siyang 2 days. 2 days lang, tandaan nyo ha. Sinabi 2 days, baka mamaya abutin niya ng 2 months, maubos yung oras nyo. Kaya yung mga mag-a-apply sa December, baka mapag-iwanan na kayo. Ngayon pa lang, sir, ma'am, mag-apply na kayo at kung wala kayong pera, installment nyo, sinabi ko na yan sa mga video natin. So yun na, okay na. May certificate Meron na tayong micro taxpayer. May certificate tayo. May certificate na. And then, ano susunod? Ang susunod doon ay magkakaroon ng checklist eh. Wala pang checklist sa ngayon. Nandun sa checklist yung requirements para makapag-avail ka ng abatement. So, may dagdag pa pala on your part. Kasi tag natapos mo na yung certification ng tax liability, may dagdag pa pala sa punto de vista ng taxpayer. Ang susunod kasing i-consider doon ay nabanggit ko kanina 80,000, di ba? Yung 80,000 na rule o ceiling noong iyong abatement ay combination ng tax liability, tax deficiency, or penalties. Or penalties only. Penalties, compromise penalty. So, kung mapapansin ninyo, pag meron tayong tax deficiency, sinisingil tayo ng interest at saka surcharge. Pareho nang mawawala yon sa equation, sa computation. So, ang ceiling is composed of 2 factors or 2 elements. Yes. Yung basic deficiency tax, yung totoong tax, Yes. at yung compromise penalty. Tama. Karamihan ng mga may open case na mga naging broker ng real property, condominiums, tsaka mga subdivision, puro penalty niyan dahil hindi nag-file ng return. Ganun nga. Yun yung compromise. Yes. O yan yung open cases. Kaya lahat kayo, mag-avail na ha. Sabihin nyo sa kapatid ninyo, kaibigan ninyo, mag-avail na. So, discuss natin paano ka nag-benefit dun sa application. Okay. So, nabanggit nga natin na 80,000 yung ceiling. Kung nasagad mo yon na 80,000 sa loob ng isang taon, ang iyong aggregated o accumulated tax deficiencies at penalties, pag ikaw ay nag-apply, nire-require ka lang naman ng BIR na magbayad ng 5,000 pesos. Yes. Kapalit ng Direkta yan sa bangko. 80,000 na penalties and taxes. Basic tax dues. Ayun, maliwanag. Ceiling, 80,000. Ang babayaran mo lang,
5,000, so meron kang tax savings na 75,000. Yes. Kahit na gawin niya yan sa loob ng isang buwan, walang magpapasweldo sa inyo ng 75,000. At lalong di ka makakapulot ng 75,000. Wala kang mapupulot sa karsada ng 75,000. Hindi ka rin mananalo sa sweepstakes o kaya sa loto ng 75,000. Malabo yun. Bukod pa doon, nalinis mo na nga yung iyong records dahil nag-avail ka, hindi ka pa ngayon masasubject sa assessment. Yes, yun nga sinasabi namin dito, liliwanagin ko lang. Kaya nga ang tawag ko dyan ay baby tax amnesty. Hindi na kayo may issuehan ng warrant of garnishment, warrant of distraint and levy. Kukunin Collection. yung property nyo. Hindi ka na ma-i-issuehan ng letter of authority. Hindi ko na rin kakasuhan ng kriminal dahil hindi kayo nagpa-file na returns o reports. Mag-avail na kayo. Ganda. Maganda yung programa na to sa totoo lang. Meron pa ba tayong nakalimutang i-discuss? Meron pa kasing ibang makikinabang. Ibang kaso naman bukod sa open case. Okay, siguro kailangan natin yung i-discuss sa Kailangan susunod. nating i-discuss sa susunod. Yes. Kasi baka mamaya mag-chapsuy kayo kung di-discuss namin lahat eh. So ito, ang title lang nito, pang open cases ha. Huwag ninyong isipin na lahat ito ay sakop na. Okay. So sa susunod na episode natin, ang ating next topic ay paano makikinabang yung mga taong gustong magsara ng business Oh! gamit itong programa na to. Closure. Business closure. May nakikinig sa atin ngayon. Kilalang-kilala mo ito. Sabi niya, 2017, yung company namin merong na-garnish yung pera. Ang laki-laki ng utang namin, almost 15 million 2017. Pwede ba akong mag-avail ng tax amnesty para masarado ko na yung business namin? Isang korporasyon. Abangan nyo yung paano gagawin yon. Ituturo ko sa inyo. Walang bayad. Basta't manood lang kayo nitong aming podcast. At hindi lang yan, mag-subscribe kayo at i-share ninyo itong podcast nito sa mas maraming tao. Immediately. Para mas maraming makinabang. Magsimula ulit ng panibago, no? Malinis. Mag-advertise lang ako. Ikaw na nakanonood sa amin, meron kaming ginawang website. Ang pangalan ay Microlinis. Ibig sabihin, lilinisin namin ang mga micro problems ninyo na pag pinagdikit-dikit nyo, isipin nyo na lang naglalagay kayo ng brick. Isang brick problem. Isang brick, isang problema. So, pag marami kayong bricks, 100 na yung bricks na yan, malaking problem na yan. So, ngayon, lilinisin natin yan. Puntahan nyo yung microlinis.com para ma-enlighten kayo paano gagawin ito para mag-benefit kayo sa baby tax amnesty. Ikaw na, anak. Sa susunod nating episode, i-discuss natin yung business closure. Ay mga taong may katanungan tungkol sa business closure nila at hindi pa nila masara-sara yung kanilang business at gusto na nilang isara dahil nag-accumulate yan ang problema, antayin nyo lang po yung susunod within next week tingin ko. Mag-comment na kayo sa gusto nyong mga tanong para mabasa namin sa susunod naming podcast. Para papasok natin dito sa ating susunod na episode. Okay. So with that, tapusin na natin na to. Bye-bye. Marami pong salamat. At See you next patnubayan time. kayo ng Diyos na may kapal.